kalinga, ang kailang uri, higante rin sa laki. So, yun yung proboscis nila, no? Yun yung pangsak nila ng mga sap ng tree. Tapos, yun yung iniihi nila. May malaki itong mata at mabalahibong mandible. Mukhang nakakatakot ang insektong ito. Ang langgam na ito, inuunat ang kanyang paa at linilinis ang mandible o panga. Maya-maya pa, sinusubukan niyang abutin ang paa ng stick insect. Ito Marso lang, may nahuli yung ating mga maritime police. Kasama sa mga nahuli yung mga illegal na kontraband. Dalawang kakatusa nakalagay sa thermos. So may mga 30 minutes na tayo pumalaot. Ang hirap din ng ang ginagawa ng ibang mga isla kasi kailangan may proper documents ka pag lalaot ka dito. Sa mundo ng mga hayop, pinakamarami sa lahat ang insekto. Pero kakaunti pa lang daw ang masusing pag-aaral sa mga ito. Kaya ang aming nakunan sa kabundukan ng Kalinga, may tuturing umano na pambihirang encounter. Sa gubat, hindi ito halos tumatahimik. Ang kanilang tunog, kaliwat kanan na maririnig. Pero huwag ka daw marindi dahil ang kanilang ingay hindi lang nangingibabaw. Dahil sa Kalinga, ang kanilang uri, higante rin sa laki. Kung kailan ako dumating, tumahimik naman itong mga kuliglig na ito. Ang lalaki pala ng mga kuliglig dito sa Kalinga, dito up north. So, yun yung proboscis nila, no? Yun yung pangsak nila ng mga sap ng tree. Tapos, yun yung iniihi nila. Maingay ang mga lalaking kuliglig o sikada. Yung vibration niya, yun yung nagkikreate ng sound. Paraan nila ito para maka-attract ng babaeng kuliglig. Mahilig din itong lumapit sa liwanag dahil naaakit sila rito. Pag nagbo-bonfire sila, itong mga kuliglig na ito, they get attracted with the fire and nasusunog yung pakpak nila. Noong bata pa ang mga lokal, sinasabi ng kanilang mga ninuno na pwedeng kainin ang mga ito. At hanggang ngayon, ilan ay itinuturing itong delicacy. Nung bata kasi kami, ito yung kinukuha namin dun sa mga puno. Yun yung sinabi ng mga ninuno namin na pwede daw itong kainin. Noong 2013, kinilala ng Food and Agriculture Organization bilang isang masustansya, mura at eco-friendly na alternatibong pagkain ang mga insekto. Crunchy. Yung flavor ng smokiness galing syempre yun sa pagluluto, no? Naabutan namin ang stick insect na ito na naglalakad. Nasa isang dangkal ang haba nito at may tila tatsulok na likuran. Espesyal daw ang insektong ito dahil kabilang ito sa genus Tisamenus. Yung genus Tisamenus ay dito lamang sa Pilipinas matatagpuan. Halimbawa, ang Philippine eagle ay species nasa Pilipinas lamang. Pero take note, hindi lang species, yung buong genus sa Pilipinas lamang. Ibig sabihin, maraming species pa na sa ilalim ng genus na yon na dito lamang sa Pilipinas.
Aktibo sa gabi ang mga stick insect. Mas gusto rin itong manatili sa mababang bahagi ng mga puno o halaman. Kapansin-pansin din ang maliliit na tinik sa kanilang katawan. Sa puno, makikita rin ang mga malalaking pula na langgam. Ang langgam na ito, inuunat ang kanyang paa at linilinis ang mandible o panga. Maya-maya pa, sinusubukan niyang abutin ang paa ng stick insect. Pero mukhang baliwala ito sa stick insect. Nagpakitang gilas pa ang langgam sa harapan ng stick insect. Pero deadma pa rin ito. Kaya tuluyan nang umalis ang langgam. Tila ginagawang duyan naman ng katidid ang dahon. May malaki itong mata. Stripe brown at green na kulay, mahabang antena, at mabalahibong mandible. Kung titignan, mukhang nakakatakot pero mabait ang insektong ito. Yun yung katydid or sometimes they pronounce it katydid. Siya ay parang grasshopper na mahaba ang antena. Mas malimit sa kanila kulay green. Pero may ilang species na brown. And then yung iba naman na medyo predatory na maliliit ay striking colors talaga. Kahit ganito ang itsura ng insekto na ito, hindi sila agresibo. Ginagamit lang nila ang kanilang nakakatakot na itsura bilang proteksyon sa kanilang sarili. Gaya na lang nito. Kahit na makailang beses na nagkasulubong ang katitid at stick insect, wala pa ring gulo na nangyayari. Mukhang mataas ang pasensya ng katidid. Kapag ang kagubatan ay hindi pa gaanong sira, maraming buhay ilang ang makikita. Kabilang narito ang mga insekto na may natatanging kulay, hugis at ganda. Ang dalawang beetle na ito nag-uunahan sa pag-akyat sa damo. Makinis, metallic at may tuldok ang kulay nito. Kaya pinangalanan itong Easter egg beetle. Very colorful. Many of them, yung Easter egg beetles ay sa Pilipinas lamang. May konting extension sa Borneo pero karamihan talaga sa Pilipinas lang. Ang taktika nila para makatakas sa mga predator, magpapanggap na patay at biglang mahuhulog mula sa kanilang kinapupwestuhan. Kalimitang pares o may kasama itong kapareha. Ang darkling beetle naman, tila may hinahanap sa dahon. Sa ibaba nito, nandoon naman ang isa pang uri ng stick insect. Halos kakulay na nito ang damo. Camouflage ang tawag sa ganitong behavior ng mga insekto. Ginagaya nito ang kulay ng paligid para sa kanilang proteksyon. Ngunit, ang darkling beetle ay may mas malakas na proteksyon. Ito ay naglalabas ng mabahong amoy kapag nasa panganib. Isang depensa na hindi kayang tiisin ng ibang insekto. Pero sa pagkakataong ito, mukhang walang laban ang stick insect sa darkling beetle. Dahil napatalsik ito sa dahon. Bukod sa mga insektong may pakpak at paa, mayroon ding itsurang uod, pero may sapot. Ang isang ito, humahakbang sa mga dahon gamit ang kanyang buong katawan. Sinigurado muna nito na nakakapit ang 6 nitong paa bago sumulong. At ang 4 na mukhang suction cups sa likod nito tumutulong daw para hindi siya tuluyang malaglag. Mula sa bibig, lumalabas ang sapot nito.
at unti-unting lalambitin. Saka bibitaw para mahulog sa ibaba ng dahon. Paraan ito ng uod o caterpillar para makaiwas sa mga gustong kumain sa kanya. Ang pagkakaroon ng kakaiba at maraming insekto sa Banao Protected Landscape ay hindi aksidente. Ito ay bunga ng pagpapahalaga at pangangalaga ng bawat tao roon, lalo na ang mga tribong Banao. Kasi malaki ang role ng mga insekto. They regulate the plant population. Pangalawa, they regulate the populations of other insects, lalo na yung mga predatory insects. Plus, lahat ng ating malalaking wildlife, they start in their life as insectivores. And panghuli, insects participate in the nutrient cycle. Makikita ang dalawang ibon na ito na sweet sa isa't isa. Mapapasana all ka na lang dahil maging sa pagkain, naghahati sila. Pero hindi sila taga Pilipinas. Illegal itong dinala sa bansa at itinago sa loob ng takuring. Sarangani Bay ang isa raw sa mga backdoor o illegal na daanan ng mga tao, produkto at maging mga hayop mula Malaysia at Indonesia. Ito Marso lang, may nahuli ang ating mga maritime police dito sa Sarangani Bay na 4 na Indonesian. Kasama sa mga nahuli yung mga illegal na kontraband at saka yung 2 kakatu sa nakalagay sa thermos. Titignan natin sa mga susunod na araw dahil babalikan natin yung area na yan. Tignan natin kung may makita tayo. Right now po is continuous yung monitoring natin. Ilang araw na rin tayong nandito. Ito yung team ng from General Santos City Maritime Police Station. Kasi nga may information na kami na-receive na possible anytime baka may pumasok ngayon na wildlife galing Indonesia. Sa aming paglaot, may 2 lumba-lumba o dolphin na sumabay sa aming pagpapatrol. Ang Sarangani Bay ay tahanan ng iba't ibang uri ng dolphins, gaya ng spinner dolphins at rhesus dolphins. May pagkakataon din na may nakikita rin silang dugong dito. Taong 2023, nang huling maidokumento ng DNR Region 12 ang palangoy-langoy na dugong na ito sa Sarangani Bay. Ilang araw na rin kasi medyo masama yung panahon dito. Tapos medyo hindi ganun kakon yung dagat kaya siguro hindi pa sila nakakapasok, hindi pa nakakapasok papunta ng border dito. Continuous pa rin yung conduct natin ng operation yan, ma'am. Actually mamayang gabi, tuloy-tuloy pa rin kami tsaka sa mga susunod na mga araw. Habang patuloy na pagpapatrol ng General Santos Maritime Police sa coastal area ng Sarangani Bay. Yung area kasi ng Sarangani Bay, minsan kasi dito sa may area sila ng Glan or dito sa may area ng Maasin, Sigarillo. Ayan, kasama na rin yung wildlife at saka yung mga nagko-cross border na mga Illegal aliens. Yeah. Like mga Indonesian national pumapasok dito ng hindi dumadaan sa proseso po. Marso ngayong taon, nakumpiska ng General Santos Maritime Police sa mga Indonesian ang 2 ibon na itinago sa loob ng termos. Siniksik po sa loob. Siniksik sa loob. Yun, na-rescue natin siya. Na-turn over sa DNR, then nakapag-file na rin tayo ng kaso po. Kasi yung ganyang exotic animal po, kasi kung titignan nyo, medyo maganda siya. So medyo in siya sa mga enthusiast tsaka sa mga exotic pet na collector pa. Isang critically endangered na yellow-crested kakatu at endangered na white kakatu ang mga na-rescue na ibon. Sumama kami sa buwan ng seaborne operations ng General Santos Maritime Police sa pangunguna ni Police Captain Marcelino Antonio Nalus.
So may mga 30 minutes na tayong bumalaot from doon sa bay. So syempre po, madilim. So dapat may liwanag din sila. Ayun yung lalapitan nyo. Yes, sir. Usually naman yan, sir, sa mga vessels, sir, ma-identify naman natin, sir, pag galing Indonesia yung vessel po. Then, another point din po na ma-identify natin na may possible silang illegal na kargamento pag wala silang ilaw. So ibig sabihin may tinatago. Yes, sir. Ayun nila mahuli. Samahan lang natin sila dito. Kasi recently may mga nakuha sila, na-confiscate sila ng mga wildlife. Nakalagay lang sa thermos. So posibleng mga ganitong oras daw yun na naggagawa ng transactions nila eh. Tignan natin kung may makita tayo tonight. Sana wala. Pero kung meron, at least nandito tayo. Nagsagawa rin sila ng spot checking sa mga dokumento ng mga nasa maliliit na bangka para masiguro na Pilipino ang mga mangingisda. Ang hirap din ng ang ginagawa ng ibang mga mangingisda kasi kailangan may proper documents ka pag lalaot ka dito. Bukod na delikado na siya, kailangan dapat secure din yung mga dokumento mo. Parang kagaya ng setup yan, sir, sa highway patrol, sir. Oo. Dito, kailangan kumuha sila ng clearance sa amin, tapos iparehistro nila sa LGU. Ano po yun? Para masigurado na safe yung bangka nila. Yes, sir. Tapos Tama. ma-monitor din natin, sir, kung ilan yung fisher box sa isang lugar. At the same time, ang isa pa rin ko nun, sir, is ma-monitor natin kung yung bangka na lumalaot is talagang taga doon sa area yun. taga dito. Dito tayo galing sa lugar na yan. Ito na yung na aandar natin. Binaybay natin itong lugar na to. Palabas na tayo nung bungad nung Sarangani Bay. So napakalapit lang mala natin. Siguro kung magbabaybay tayo ng mga 2-3 oras na mabilis na bangka, talagang makakarating na tayo sa ibang bansa. Samantala, ang dalawang kakatus na na-rescue mula sa Indonesian nationals kasalukuyang nasa pangangalaga ng Regional Wildlife Rescue Center ng Region 12 sa Sultan Kudarat. Pansamantalang mananatili sa rescue center ang dalawang ibon, lalo na't hindi ito pwedeng pakawalan dahil endemic ito sa Indonesia. Kailangan din itong i-rehabilitate sa Pilipinas matapos ang stress sa pagbiyahe at maling paghawak umano sa mga ito. Kapag tapos na ang investigasyon, kadalasang ibinabalik o nire-repatriate sa bansang pinagmulan ng mga nakumpiskang hayop. Sa pagbisita namin sa dalawang ibon, naabutan namin na payapang nagpapahinga sa loob ng kulungan ang Burmese python. Feeling at home rin ang iguana dahil sa lalim ng kanyang tulog. Pero ang mga hayop na ito, imbis na nabubuhay sa kanilang natural na tirahan, biktima rin daw ng illegal na pagkuha at pagbebenta ng mga hayop mula sa wild. Ang 4 na Indonesian, maaaring sampahan din ng kaso dahil sa illegal na pagpasok sa teritoryo ng Pilipinas o paglabag sa Philippine Immigration Act. Sa RA 9147 po, sa wildlife natin. Then, another thing is, kung undocumented po, halimbawa Indonesian national, may violation din sila sa immigration po. Then titingnan din natin kung may possible din silang violation sa Bureau of Customs po. Kasi galing sila sa labas po. Yun yung mga possible na maging kaso nila dito po. Primarily is the RA 9147 po. Patuloy namang nagbabantay ang General Santos Maritime Police sa Sarangani Bay. Dahil sa iligal na pagpasok ng mga buhay ilang sa ating bansa, ang dalawang kakatu, Burmese python at iguana, ay pansamantalang nakakulong habang hindi pa natatapos ang kaso. Samantala ang mga buwaya, dugong at lumba-lumba na malayang nakikita sa lugar, ilan lang sa mga dahilan kung bakit masigasig ang mga otoridad sa pagpapatrolya at pangangalaga ng Sarangani Bay. Maraming salamat sa panonood ng Born to be Wild. Para sa iba pang kwento tungkol sa ating kalikasan, mag-subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel.